Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 4, talata 35 hanggang 41. Sa ebanghelyo natin ay ipinakikita na isang gabi sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Ngunit habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyong kung kami mapapahamak?" At ang ebanghelyong ito ay kasaysayan o karanasan ng bawat isa. Ang pagtawid patungo sa kabilang ibayo o ang paglalayag sa gitna ng lawa ay larawan ng paglalakbay natin sa buhay na ito. At minsan tayo nga ay sinasalubong din ng malalakas na bagyo. At ito ay mga pangyayari, mga suliranin na totoong parang nais tayong palubugin. Hinahampas tayo ng malalaking alon na para bang gusto tayong lunurin. At ang bawat isa sa atin ay may masasabing ganitong dinadaanan o isang araw ay maaari nating daanan. Kaya nga, ang reaksyon ng mga alagad sa ebanghelyong ito ay reaksyon din ng bawat isa. Ngunit tila ba ay may nakalimutan silang isang mahalagang bagay, sapagkat kasama nila si Jesus sa bangka. Siya ay natutulog sa hulihan nito. At ayon sa mga nag-aral, kung lulubog man daw ang bangka, ang unang-unang lumulubog ay ang hulihang bahagi. Kaya nga ang ibig sabihin sa ebanghelyong ito, na kung lumubog man sila, ang unang-unang lulubog ay ang Panginoong Hesukristo. Ang isa pang bagay na mahalaga sa mabuting balitang ito ay noong sinabi nila na, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Na para bang hinusgahan nila ang Panginoon. Na para bang wala siyang ginagawa sa gitna ng malalakas na bagyo at mga hampas ng malalaking alon. At minsan ito rin ang damdamin ng maraming tao. Na ang akala sa gitna ng malalaking suliranin, paghihirap sa buhay ay para bang pinabayaan na ng Diyos. Para bang binaliwala. Ngunit tandaan natin na si Jesucristo ay Diyos. At kung babalikan natin yung Salmo 121, sinabi roon na ang Diyos ay ang tagapagbantay ng Israel. Hindi siya natutulog at nahihimbing. Ang kanyang presensya ay palaging kasama ng kanyang bayan. Ang kanyang kanang kamay ang siyang nagtatanggol sa kanila. At mahalagang malaman natin sa ebanghelyong ito na si Jesus ay tao. Bilang tao, kailangan niyang matulog, magpahinga. Ngunit si Jesucristo rin ay Diyos. At bilang Diyos, palaging mulat ang kanyang paningin para pangalagaan ang kanyang mga minamahal. Kaya nga, para bang sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa mabuting balitang ito, na hindi mawawala
ang mga malalaking alon at malalakas na bagyo sa ating buhay. Ngunit isang bagay ang kailangan nating tandaan, kasama natin ang Panginoon. Siya'y nagbabantay at alam niya ang nangyayari sa atin. Minsan kailangan niya tayong hayaang dumanas ng ganitong mga hilahil, ng ganitong mga pagsubok upang mapatunayan natin na kasama natin ang Panginoon. Kasama natin siya. Kaya nga para bigyan tayo ng lakas, parang sinasabi ni Jesus, kung lulubog tayo, kung mamamatay man tayo, ako ang unang lulubog at ako ang unang mamamatay. Hindi na kayo. Kaya nga sabi ni Jesucristo sa isang talinghagang ibinigay niya, na siya ay ang anak ng tao at ang tanging tanda na ibibigay niya ay ang tanda ni Jonas. Sapagkat si Jonas ang lumubog at kinain ng malaking isda sa ilalim ng tubig. At pagkatapos ng 3 araw, siya ay iniluwal nito sa lupa. Larawan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, ang totoong mga alon, ang totoong malalakas na hangin sa ating buhay ay maaaring wala sa labas. Kadalasan ng mga alon na ito, ang malalakas na hangin ay nasa ating kalooban, nasa loob ng ating isip. At minsan pa nga, tayo lamang ang lumilikha sa ating guni-guni, sa ating sariling pag-iisip, sa ating sariling damdamin. At kadalasan, nangyayari ang mga ito sapagkat kulang ang ating pananampalataya. At ito nga ang sinabi ni Jesucristo. Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Bakit kayo natatakot? At ang kawalan ng pananampalataya ay sapagkat nawala rin ang ugnayan ng tao sa Diyos. At ito ang unang kasalanan ng sangkatauhan. Naputol ang kanyang relasyon sa Diyos ng pag-ibig. Kaya siya ay namatay dahil sa kasalanan. Kaya nga, sa harap ng mga panganib ng kamatayan, ang tao ay palaging takot. Kaya para bigyang lunas ang takot sa kamatayan, likha ng kasalanan, kailangang may lumubog muna. Kailangang may unang malunod pumasok sa loob ng kamatayan. At ito si Jesucristo. Siya na lamang ang namatay. Siya na lamang ang nalunod bilang alay upang mabayaran ang kasalanan ng tao at upang maibalik ang bawat isa sa atin ngayon sa relasyon sa Diyos. No, kaya nga, sabi ni Jesucristo, kung kaya ko ngang mamatay sa inyo sa krus, ito pang malalaking alon sa buhay, mga suliranin at hilahil na ating pinagdaranasan araw-araw. Dito pa ba tayo iiwan ng Panginoon? Parang sinasabi ng Panginoon, dito ko pa ba kayo iiwan? Noong kayo nga ay malayo sa Diyos. Noong kayo nga ay nasa kadiliman, hindi ko kayo iniwan. Sa gitna ng mga alon at hampas ng mga bagyo sa buhay, sinasabi ng Panginoon, hindi ko rin kayo iiwan. At sa ebanghelyong ito, napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Sabi niya sa kanyang pagbangon, sa hangin siya ay nag-utos, humigil ka. At sinabi niya rin sa alon, tumahimik ka. Tumahimik nga at tumigil ang hangin sa lawa. At ito ang nais ibigay sa atin ng Panginoon. Kumapit sa Kanya, manampalatayang kasama natin siya. Maniwalang sa lahat ng dinadaanan natin sa buhay ay hindi tayo nag-iisa. At sapat na ito para patahimikin at patigilin ang mga umaalimpuyong alon, ang mga nagngangalit na bagyo na nasa ating kalooban, sa ating damdamin at sa ating isipan. Sapagkat sila ay pinapatahimik
ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.